So magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, anong oras niyo man ito panonoorin, no? So ako si Teacher Drexy, isa ako sa mga guro sa edukasyon sa pagpapakatao 7 sa Ramon Magsaysay High School at narito tayo ngayon upang talakayin ang unang paksa para sa unang markahan. Ito ay ang mga angkop at inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Sino sa inyo ang nasa edad 12 hanggang 14 na ngayon na nasa grade 7? Siguro ngayong nagsisimula na tayo sa adolescent stage na tinatawag natin, no, ay nalilito tayo dahil ang iba sa atin sinasabi na bata-bata mo pa para gawin yan. O kaya yung iba naman sa atin sinasabihan na tanda-tanda mo na, dapat kaya mo nang gawin yan. No? So, ano nga ba talaga yung dapat nating gawin bilang mga nagdadalaga at nagbibinata tayo? Siguro nalilit tayo dahil hindi natin alam saan tayo lulugar. Sinasabi nilang masyado pa tayong bata, minsan naman sinasabi nila masyado tayong matanda at dapat alam na natin yung mga bagay-bagay na dapat ginagawa ng isang matanda, no? Kaya bago tayo pupunta doon sa ating talakayan tungkol sa mga angkop at inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata, atin muna pag-uusapan sa video na ito kung ano nga ba yung mga kadalasang pagbabago na nararanasan ng isang kabataan kagaya mo, lalo't nagsisimula pa lang tayo ngayon sa adolescent stage. So, bago tayo mag-start ay napakadali lang ng ating instructions para sa ating activity sa video na ito. So, ito ay pinamagatan ko na guilty or not guilty. Ayan. So, sasabihin nyo lang or kung meron kayong mga notebook at ballpen dyan sa tabi ninyo, ay pwede nyo isulat ang inyong tugon, no, kung kayo ba ay guilty sa mga pahayag na sasabihin ko at mababasa ninyo, o kaya naman not guilty kung hindi naman iyon nagaganap sa inyo. Okay? So, ganun lang kasimple. So, subukan natin. Simulan na natin. Yan. So, para sa unang item, ayan, may pag-aalala ka na sa kapakanan ng iyong kapwa. So, kayo ba ay guilty or not guilty dyan? Sumunod, ang nais mo lagi ay kumain at maglaro lamang. Ayan, may mga ganyan ba dito? Gusto yun lang ginagawa sa buhay? Next, nagkakaroon ka na ng paghanga sa ibang kasarian. Ayan, or sa ibang term, no? Nagkaka-crush ka na. Ayan. Next, nagiging bahagi ka na rin ng mga pagpapasya sa mga usapin sa inyong pamilya. Ayan, sino na dito ang natatanong na ng kanyang parents tungkol sa mga desisyong kailangan gawin sa pamilya o sa tahanan nila? Guilty or not guilty? Next, nahihilig ka na sa pagbabasa. Pwedeng manga, pwedeng Bible or textbook, no? Basta mga babasahin na usually binabasa ng tao, no? So, hindi kasama dito yung mga chismis na nababasa natin sa Facebook. Ayan. So, anything na pwede nating pagkunan ng kaalaman o mag-entertain sa atin. Like novels and manga. Ayan. Next. Nakikipag-agawan ka pa rin ng mga gamit o pagkain sa iyong mga kapatid maging sa kalaro. Ayan. Siguro yung iba dito guilty dahil may mga nakababata siyang kapatid, no? O mga ate, kuya na hinihiraman ng gamit, minsan nakikipag-agawan pa. Sumunod, madali kang mainis o magalit at madalas pinapatungkol ito sa mga nakatatanda. Ayan. Sino dito ang madaling matrigger? Ayan, madaling magalit. Lalo sa mga nakatatanda, pwedeng parents, pwedeng tito-tita, pwedeng ate-kuya, pwedeng mga teachers. Yan, guilty or not guilty? Umamin na. Next, mas nais mo ang tahimik na paligid o walang kasamang maliit na kapatid na nag-iingay.
Sino dito mas gusto ng alone time? Okay, next. Lagi kang tumitingin sa harap ng salamin upang tiyakin na ayos ang iyong kasuotan. Meron ba dito niyan? Baka yung iba sa inyo, gusto-gusto umuupo sa harapan ng jeep doon sa tabi ng driver dahil gusto niyang nananalamin doon sa gilid. Ayan, umamin na kayo kung kayo ay guilty or not guilty. Next, ayaw mong magpaiwan sa iyong nanay kapag nasa paaralan ka. Yan, baka meron dito, noong first day of school, umiyak pa. Naiyak pa kasi iniwan na ng nanay, iniwan na ng tatay noong inatid sa paaralan. Ayan, next. Ay, wala na palang susunod. Okay. So, yung mga nasaksihan natin, no, ay ilan lamang sa mga pagbabagong karaniwan ay nararanasan ng isang kabataan kagaya ninyo. Siguro kung mapapansin ninyo, may mga bahagi dyan kung saan para bang pambata pa yan o kaya may ibang mga parte dyan na siguro iniisip ninyo na uy, pang-matured na babae, pang-matured na lalaki na yung gawain na yan, no? So, makikita natin, no, na as we go through this transition sa buhay natin, ay unti-unti na natin iniiwan yung mga bakas ng ating pagkabata. May mga ilan na nananatili pa rin, kagaya na lang pagkahilig natin sa mga laro sa labas, o kaya naman yung pakikipag-agawan pa rin natin sa mga kapatid natin, no? Pero may ilan mga pagbabago tayo nararanasan kung saan masasabi natin na somehow may mga positibong pagbabago at nagmamature na tayo sa iba't ibang mga aspeto. Kaya ngayon, talakayin natin yung 4 na aspeto ng ating pagkatao na nakakaranas ng pagbabago ngayong nagdadalaga at nagbibinata na tayo. So, tayong mga tao ay may 4 na aspeto. So, una na dyan, ang pangkaisipan, panlipunan, pandamdamin, panghuli ay ang moral. Aalamin natin ngayon kung ano nga ba ang meron sa mga aspetong ito at anong mga pagbabago kaya ang kabilang sa bawat aspeto na to. So I hope ready na kayo, meron na kayong notebook at ballpen dyan sa inyong mga tabi at mag-take down notes tayo para makatulong itong pag-aaralan natin sa pag-review pa natin ng ating paksa. Yan. Una nating talakayin itong pangkaisipang aspeto. So from the word isip, ito ay may kaugnayan sa kung paano mag-isip, makatanda, makaunawa, at makapagplano sa buhay ang isang tao. So ngayon nagdadalaga na tayo at nagbibinata, inaasahan sa atin na may ilang mga pagbabago na sa ating pangkaisipang aspeto. Kung dati nung bata tayo, hindi pa ganun ka-matured ang ating pag-iisip, ngayon makikita natin na may ilang mga pagbabago na siguro sa atin na masasabi natin nagde-develop na talaga itong pangkaisipang aspeto natin. So, ito yung ilan sa mga pagbabago sa pangkaisipang aspeto. So, una, mas nagiging mahusay sa pakikipagtalo at pakikipagtalakayan. Baka yung iba sa atin dito kapag tinatanong ng mga magulang kung bakit yan ang ginawa mo o bakit yan yung naging desisyon mo. Nagiging mahusay na tayo sa pangangatwiran, no? Dahil naiisip na natin kung ano ba talaga yung motibo natin o ano ba talaga yung nag-uudyok sa atin sa paggawa ng mga bagay na ginagawa natin. Ba? O yung iba naman dito, kapag nasa classroom tayo, ay natututo na makipagdebate o sumama sa mga talakayan na ihahayag na niya ng malinaw kung ano yung nasa isip niya o kung ano yung kanyang nais sabihin, nais iparating sa kanyang kapwa, no? At kahit pa paano, nagkakaroon na tayo ng paninindigan noon sa mga paniniwala na meron tayo. Yan. Pangalawa, mas nakakapag-memorya na tayo ngayon. Kung dati noong bata tayo ay medyo makakalimutin pa tayo, kailangan pa tayong i-remind palagi ni nanay, ni tatay sa mga dapat nating gawin. Ngayon, dahil mas tumatanda na tayo at nagmamature na tayo, lalo sa pangkaisipang aspeto, nagagawa na natin i-memorize sa mga bagay-bagay sa paligid natin. Mga mahalagang impormasyon na kailangan nating matandaan. Minsan pa nga, yung iba sa atin, nagagawa na mag-memorize ng kanta, nagagawa na mag-memorize ng sayaw, kaya naman natututo na mag-memorize ng mga tula, etc. So, isa yan sa mga magandang senyales na nag-i-improve na at nade-develop na ang ating pangkaisipang aspeto.
Pangatlo, ay nakakapag-isip na tayo ng lohikal tungkol sa mga konsepto. So, pag sinabi nating lohikal, no, ay nakakapag-isip na tayo ng rasyonal sa mga bagay-bagay. Ibig sabihin, mas nagiging grounded na sa common sense at sa mga sa likas na order ng mga bagay-bagay yung ating pag-iisip, no? Natututo na tayong i-identify kung bakit ganito ang nangyari. So, nalalaman na natin kung ano ba yung cause ng mga bagay-bagay, no? At nagkakaroon na rin tayo ng kaalaman sa kung ano yung maaaring magiging kahihinatnan ng isang sitwasyon dahil na-identify na natin kung ano yung maaaring maging epekto ng isang sitwasyon o ng isang pasya o kilos natin. No? So, nagiging logical na tayo sa approach sa mga bagay-bagay sa paligid natin. At sumunod, nasusundan at nasusuri ang paraan at nilalaman ng sariling pag-iisip. So, nakakapagnilay na tayo, nakakapag-reflect na tayo no, tungkol sa mga motibo natin sa ating mga ginagawa, na pag-iisipan na natin no, kung paano nga ba tayo mag-isip. Okay? Huwag kayo malilito, no? Na iisip na natin o nagagawa na nating isipin kung paano ba tayo mag-isip towards different things sa buhay natin, no? So, ibig sabihin ay nagagawa na nating maging reflective sa mga bagay na ginagawa natin, maging sa mga motibo na mayroon tayo sa mga ginagawa natin. Sumunod, nagagawa na rin nating magplano para sa hinaharap. Dati noong bata pa tayo, kadalasan, si nanay at si tatay ang nagdedesisyon para sa atin. Sila ang nagpaplano anong gagawin natin sa weekend, sila ang nagpaplano kung saan tayo mag-aaral o kung ano yung nais natin gawin sa buhay. Pero ngayong medyo tumatanda na tayo, nagmamature na tayo, natututo na tayo magplano para sa ating mga sarili. Kung dati, kapag weekends, sila nanay at tatay ang nasusunod. Pero ngayon, nagagawa natin magplano kung anong gagawin natin ng Sabado-Linggo. Siguro pati na rin sa pagpili ng ating career. Dati sila nanay at tatay nagsasabi na, anak, ganito ang pag-aralan mo, dito ka pumasok. Pero siguro ngayon kahit papaano, nagagawa nating pagplanuhan kung ano ba yung career choices na pipiliin natin. Kayo iba sa atin, kahit grade 7 pa lang, naiisip na anong kurso ang kukunin niya o saan niya nais mag-aral. No? So, as we go on pa sa ating talakayan sa ikapitong baitang, sa dulong bahagi nito, no, ay gagawa tayo ng pagpaplano para sa ating career. Kaya, for sure, makikita ninyo na talagang nagde-develop na talaga yung ating pangkaisipang aspeto dahil magagawa na nating magplano para sa ating hinaharap. Sumunod, tayo ay nahihilig na sa pagbabasa. Nabanggit natin na yan kanina. Nagkakaroon tayo ng interest na matuto sa maraming mga bagay. At panghuli, nangangailangan na maramdamang may halaga sa mundo at may pinaniniwalaan. So, naghahanap na tayo ng purpose, naghahanap tayo ng essence ng ating buhay, no? Siguro iba sa atin napapaisip kung ba't nga ba ako nabubuhay? Para saan ba ako nabubuhay? Ano bang purpose ko? Ba't ako nandito sa mundo? So, ilan lang yan sa mga napag-iisipan na natin ngayong tayo ay nagdadalaga at nagbibinata. Okay? Pangalawa sa mga aspeto na ating pag-aaralan ay ang panlipunang aspeto. So, binibigyang pansin nito ay kung paano ang tao makisalamuha o makitungo mula sa mga kasama sa bahay hanggang sa mga kaibigan sa labas o sa mga taong nakakasalubong araw-araw. So, kung maaalala natin noong tayo ay elementary pa, no? Laging sinasabi ng teacher natin sa araling panlipunan na tayo ay panlipunang nilalang. No man is an island. Walang taong nabubuhay para sa sarili lang yan. At bilang mga nagdadalaga at nagbibinata, kailangan nating i-recognize yung katotohanan na yon na hindi natin kayang mag-isa at kailangan natin ng ating kapwa upang tayo ay ma-develop pa, no? Lalo pang mapagbuti ang ating pagkatao. Kaya naman kung mapapansin ninyo, marami na tayong changes na nararanasan sa panlipunang aspeto. Bahagi ng lipunan ng ating pamilya, bahagi ng lipunan itong ating paaralan kung saan tayo nag-aaral, kabilang na dyan yung mga kaklase natin, mga guro, kabilang na rin sa panlipunang aspeto yung ating pakikitungo sa ating mga kaibigan, pati na rin doon sa mga taong hindi natin kilala pero nakakasalubong natin sa araw-araw.
Kaya ngayon, tignan natin kung ano ba yung mga senyales o ano ba yung mga marka ng pagbabago na nararanasan natin kadalasan sa panlipunang aspeto. Una na dyan, lumalayo na tayo sa ating mga magulang at naniniwalang makaluma ang ating mga magulang. So, bakit nga ba tayo lumalayo no, sa ating mga magulang? Dahil lumalaki na yung mundong ginagalawan natin at nakikita natin na maraming differences sa mga rules and regulations na ipinapataw sa atin ng ating mga magulang. Kumpara doon sa ibang mga tao, nakikita natin kapag nakikisalamuha tayo sa mga friends natin na bakit yung parents ni ganito pinapayagan siya sa ganitong gawain, bakit ako hindi? No? O bakit ganito yung sa kaibigan ko? Sabi ng magulang niya, okay lang daw to. Bakit yung magulang ko sa kanila hindi okay, no? So, dahil namumulat na tayo sa mga ibang realidad na meron ng ating kapwa, ayan, lalo kapag tayo ay babad, no, sa social media, marami tayong mga makabagong mga pananaw na nakukuha. Minsan na-realize sa mga kabataan kagaya ninyo na masyado makaluma si nanay o masyado makaluma si tatay, no? Kaya, ang nagiging resulta, ang ilan sa atin ay napapalayo na sa ating mga magulang, no? Hanggat maaari, ayaw natin makasalamuha yung mga kagaya nilang may makalumang pananaw sa ilang mga bagay, no? Kung makikita natin dito sa mga panlipunang mga pagbabago, sa panlipunang aspeto, may ilan dito mga positibo, may ilang mga negatibo, no? Mamaya pag-uusapan natin kung paano nga ba tayo makakatugon sa mga pagbabagong ito, whether positive or negative and changes na yan. How can we better respond sa mga pagbabagong ito, no? Sige, talakayin naman natin ngayon yung pangalawang senyales ng pagbabago sa panlipunang aspeto. Ang teenager na lalaki ay karaniwang ayaw magpakita ng pagtingin o pagmamahal. So, guilty siguro dito yung mga kabataan, no? Actually, babae man yan o lalaki, marahil guilty dito. Dati, sobrang expressive nila sa mga magulang nila. Ngayon, hindi na sila expressive. Hindi na sila nagsasabi ng I love you, hindi na sila nag-hug, or hindi na sila nagkikiss sa parents nila. Unlike dati, noong bata tayo, bago matulog, nag-I love you tayo, pagdating natin galing sa labas, o kaya pagdating ni nanay o ni tatay galing sa trabaho, hinahug natin sila, kinikiss natin sila. Pero ngayon nagdadalaga at nagbibinata na tayo, medyo nagre-refrain na tayo, no, sa mga ganyang klaseng gawain kasi feeling natin ng corny-corny or hindi na bagay sa akin kasi nagdadalaga na ako o nagbibinata na ako. At yan. Pangatlo, karaniwang nararamdamang labis na mahigpit ang magulang kaya ang iba ay nagiging rebelde. Ayan. Kung mapapansin nyo siguro sa dynamics sa inyong pamilya, no, lalo sa pakikitungo ni nanay at tatay sa inyo. Nung bata tayo ay hinahayaan lang tayo nila nanay at tatay na makipaglaro, hinahayaan lang nila tayo na lumabas, at makipag-interact sa ibang tao, o kaya dati, feeling natin ang luwag-luwag nila kapag tayo ay nagkamali. Hindi tayo, hindi tayo sobrang sidesermonan, oo, minsan napapalo, no, pero natatanggap nila yung reality na normal lang para sa isang bata magkamali. Pero ngayon, nagdadalaga at nagbibinata na tayo, kung mapapansin natin, medyo naghihigpit na si nanay at si tatay. Minsan ba, natanong nyo na kung bakit? Ako, hindi ko siya natanong sa nanay ko dati noong nagdadalaga ako. Pero ngayong tumatanda na ako at mas nagmamature pa ang pag-iisip ko, doon ko na-realize na kaya pala naghihigpit ang ating mga magulang, lalo sa ganitong stage na tayo ay nagdadalaga at nagbibinata, dahil aware sila na prone tayo na makagawa ng mga irreversible mistakes. Pag sinabi nating irreversible mistakes, ito yung mga pagkakamali kung saan hindi na natin pwedeng maibalik pa o hindi natin pwedeng maitama pa. We just have to live with it sa pagkakamali na yon. Siguro iniisip nyo ngayon, Ma'am Drexy, ano ba yung mga irreversible mistakes na sinasabi mo dito? Maaring ang iba sa atin, lalo sa mga babae, dahil nagdadalaga na tayo at nagkaka-menstruation na maaari tayong mabuntis. Tama? O yung iba naman sa atin, dahil nais nating maging accepted, maging belong sa ilang mga group of friends, gusto nating salihan,
maaaring ang iba sa atin ay gumawa ng mga hindi magandang bagay, kagaya na lamang halimbawa ng pag-engage sa iba't ibang mga bisyo. So, yung mga yan, yung mga nabanggit natin, na ilan lamang sa mga irreversible mistakes na maaaring magawa ng isang kabataan kagaya ninyo. At hindi ito kathang-isip lang dahil talagang nangyayari ito, no? Kaya naman ang mga magulang natin ay labis na nagiging mahigpit sa stage na ito ng ating buhay dahil aware sila na delikado at prone tayo na gumawa ng mga maling desisyon sa puntong ito. Kaya naman mahalaga na imbis na magrebelde tayo, kaya imbis na magtampo tayo o magalit sa kanila, no, ay unawain natin kung ano yung pinanggagalingan nila. Siguro mas matutuwa pa ako, no, kung ang magulang ko ay mayroong pakialam sa akin at pinagbabawalan ako. Kaysa naman na magulang ko ay walang pakialam sa akin at hindi ako pinagbabawalan, hindi ako binabantayan, no. Kaya kung ganyan na magulang niyo sa inyo, may pakialam sila, sinasaway pa tayo, inaalam sino ang mga kaibigang sinasamahan natin. Good thing yan dahil ang mga magulang natin ay nagmamahal sa atin at bagamat nais sila magtiwala, ay nagiging mapanuri pa rin sila sa mga tao at sitwasyong pinapasukan natin. Kaya, yan. Again, instead na magrebelde tayo at imbis na ma-misunderstand natin ng kanilang paghihigpit, ay unawain nating nagmumula lang sa pagmamahal nila sa atin, itong kanilang effort na pagbawalan tayo at pagsabihan tayo from time to time. Okay? So, sumunod sa mga pagbabago sa panlipo ng aspeto ay dumadalang ang pangangailangan makasama ang pamilya. So, kung dati, Sabado-Linggo, meron tayong family day, umaalis tayo, kaya naglalakwatsa tayo with our family. Ngayon, na nagdadalaga at nagbibinata tayo, dahil masyadong tayo nasanay sa ganong senaryo, no, ay mas gusto na natin na makasama yung mga bagong tao sa buhay natin. At pinatutungkulan natin dito, no, yung ating mga bagong kaibigan. Mas gusto natin na sila ang makasama, mas gusto natin na sila ang makabonding instead of our families dahil masyado na tayo nasanay na kasama ang ating pamilya, no? At nais nating makakilala ng iba pang mga tao at makasama lalo yung mga kaidaran natin na kaparehas natin ng trip sa buhay, no? Ayan. Sumunod, nagkakaroon ng maraming kaibigan at nababawasan ang pagiging labis na malapit sa isang kaibigan sa katulad na kasarian. Yan. So, hindi naman natin kayo pinipressure, no? Dahil bago pa lang tayo sa grade 7 ay magkaroon na kagad tayo ng maraming kaibigan, no? Pero kung makikita natin, nung bata pa tayo, meron tayong 1, 2, o 3 mga kalaro/kaibigan na madalas nating kasama. Minsan ang tawag natin sa kanila ay kinakapatid, no? Kaya kababata. Pero dahil lumalaki na yung mundong ginagalawan natin ngayon, ay medyo nalilesen na yung time natin na makasama sila. Diba? At dahil nakakakilala na tayo at nakakabuo ng mga kaibigan sa paaralan, which is yung iba sa atin, mas marami mga kaibigan pa ang nakokolekta during high school days, no? Eh gusto nating sila ang ating nakakasama, no? Nababawasan na yung ating pangangailangan na 1 or 2 mga kaibigan lang yung ating nakakabanding madalas. At panghuli, higit na nagpapakita ng interes sa katapat na kasarian ang mga babae kaysa lalaki. Kanina doon sa activity natin sa guilty or not guilty, kung maaalala ninyo, no, isa sa mga pagbabago na naranasan natin ay nagkaka-crush na tayo sa opposite sex, no. Sabi dito, yung mga babae mas madalas magka-crush, no, sa sa mga lalaki. So, agree ba kayo dito, girls? Ayan. Yung iba kasi sa atin ay, ayan, umuusbong na yung lihim na pagtingin sa mga kaklase niya kapag nakikita niyang pasok doon sa standards niya, no, na uy matangkad siya o kaya uy matalino siya, uy mukhang mukha siya mabango. Nagkaka-crush tayo sa mga ganyan, no. Pero yung mga lalaki kasi usually sa ganitong edad ay mas mahilig pa maglaro at makisama sa mga kapwa niya lalaki, no. Hindi nila masyadong concern ang mga babae o ang magka-crush sa mga babae. Pero, although madalas itong nangyayari sa girls sa magka-crush, syempre, hindi pa rin naman exempted ng mga boys, no.
sooner or later, as we progress ito sa ating adolescent stage, baka may mga matipuhan din kayong babae na magkaroon kayo ng paghanga sa kanila in the future, no? Kaya, ayan, pagdaraanan natin yan. Okay? So, yan ang para sa panlipo ng aspeto. Ito yung mga pagbabago nararanasan natin. Ngayon, pupunta naman tayo sa sumunod na aspeto. At ito ay ang pandamdamin. So, ito naman ay tumatalakay sa kung ano ang nararamdaman ng tao, maging mabuti man ito o maganda. Masaya, nagagalit, nag-aalala, at iba pa. Okay. So, ngayon, alamin natin ano ba yung mga pagbabagong nararanasan ng kabataan kagaya ninyo pagdating sa pandamdamin na aspeto. Una na dyan ay ang madalas sa pagiging mainitin ng ating ulo. So, kadalasan ito ay nagaganap o nararamdaman natin sa mga nakatatanda o sa may mga otoridad sa atin, no? Kaya naman, yung iba sa atin siguro kanina ay guilty doon sa item natin, no? Tungkol sa pagiging mainitin ng ulo dahil ang ilan sa atin ay kaunting bagay lang ay natitrigger kaagad ng mga nakatatanda sa atin, no? Simpleng sinabihan ka lang o pinagbawalan ka lang o hindi ka lang sang-ayon doon sa pinagagawa nila, umiinit na kagad ang ating mga ulo, no? Iba naman sa atin ay nakakaranas ng roller coaster of emotions. Kung kanina ang saya-saya lang natin, out of the blue, bigla na lang magiging malungkot. Iba naman sa atin ay biglang magiging senti na lang. Tapos after ilang mga minutes o ilang mga oras, magiging masaya ulit. No? Para tayo nasa roller coaster talaga, no? Ngayon nagdadalagat nagbibinata tayo. And we have to understand na yan ay normal, no? Pero bagamat normal yan, halimbawa na lang yung sinabi natin kanina, pagiging mainitin ng ulo, no? Kahit na sabihin natin normal yan, no? Hindi pa rin yan excuse para mag-react tayo, magsalita o gumawa ng masama, especially sa mga nakatatanda sa atin. Okay? So, valid naman ang ating feelings, pero hindi lahat ng feelings ay lisensya natin para gawin kung ano yung bugso ng ating damdamin. Okay? So, yan tatandaan natin. Sumunod, sa mga pagbabago sa pandamdaming aspeto, madalas na nag-aalala tayo sa ating pisikal na anyo, marka sa klase, at pangangatawan. Sa ibang salita, mas nagiging conscious na tayo sa ating mga sarili. No? Sino nakakaranas na dito ng pagiging conscious sa kanyang sarili? Masyado siyang aware or masyado niyang iniisip kung ano ba yung sasabihin sa kanya ng iba, ano ba yung magiging tingin sa kanya ng iba, o kaya naman kung maganda ba siya, pogi ba siya, no? O kaya kung mataas ba yung magiging grades niya, kung yung katawan ba niya ay akma na sa kanyang edad sa kasalukuyan, no? So, lahat ng yan, lahat ng pag-iisip natin, pag-aalala tungkol sa mga bagay na yan ay normal lang. Pero, it doesn't have to be that way palagi. Dahil, hindi naman sa lahat ng oras ay kailangan nating gugulin lahat ng emosyon, lahat ng energy natin para isipin yung mga bagay na yan, no? Instead of worrying about those things, mas maganda na i-channel natin yung ating enerhiya sa pag-iisip ng mga paraan kung paano nga ba natin mapagbubuti pa itong mga aspetong ito. Ito yung ating physical na anyo, yung marka natin sa klase, yung pangangatawan natin. Isip tayo ng mga paraan kung paano nga ba natin mapagbubuti yung mga aspeto na yan. Kaysa naman, nag-aalala lang tayo, nag-aalala. Diba? At sumunod, nag-aalala sa kasikatan sa hanay ng kapwa mga teenager. Yung iba dito, iniisip siguro kung siya ba ay kilala, siya ba ay tanyag sa kanilang section o sa eskwelahan. O yung iba naman, hindi katanyagan ang iniisip. Ang iba, inaalala kung siya ba ay accepted o siya ba ay belong sa mga grupo meron sa kanilang klase o meron sa paaralan. No? Kaya naman, yung iba, gumagawa ng kung ano-anong bagay just for them to be accepted, para ma-feel na sila ay belong. Kaya, isa sa mga dangers din ito, ay yung paggawa ng mga di magandang bagay, no? O kaya naman, pagpapanggap para lang maramdamang accepted tayo o belong tayo sa isang grupo, no?
sa sumunod nating lesson ay tatalakayin natin ito, no? Kung paano nga ba natin mararamdaman na tayo ay accepted, tayo ay belong sa isang grupo. Kaya, abangan niyo yung ating next video. Okay? At sumunod sa mga pagbabago sa pandamdamin ni aspeto ay nagiging mapag-isa sa tahanan at madalas malalim ang iniisip. Mas gusto natin ng tahimik na lugar. Ayaw natin na may magulo. At may mga pagkakataon sa buhay natin, especially pag gabi matutulog na, no, napapaisip tayo sa maraming bagay. At iniisip natin yung maraming mga bagay na patungkol sa paaralan natin, tungkol sa ating sarili, minsan tungkol sa love life, minsan tungkol sa pamilya, no? Kaya maganda na sa pag-iisa natin, pag-iisip natin, ay meron pa rin tayong mga kaibigan na mapagbuntungan, no, ng mga saloobin natin. Nang sa ganun, maproseso natin siya at hindi tayo mapuno ng mga maraming alalahanin sa buhay. Ayan. So, sumunod sa mga aspetong pag-aaralan natin ay ang moral na aspeto. So, natapos na tayo sa tatlo. Review lang tayo. Una, pangkaisipan. Pangalawa, panlipunan. Pangatlo, pandamdamin. At ito na tayo sa pang-apat, ang moral na aspeto. So, ito ay may kinalaman sa pagtitimbang kung ano ang tama at mali, kung ano ang mabuti o ang masama. At ito ay may kinalaman sa kilos ng tao na gumawa ng mabuti o masama sa kapwa. So, simple lang. Kapag moral ang pinag-uusapan, tama o mali, mabuti o masama. Yan ang ating pag-uusapan. Okay? So, ano ba yung mga specific na mga pagbabagong nararanasan ng kabataan kagaya ninyo na may kinalaman sa moral na aspeto? Una na dyan, alam na kung ano ang tama at mali. Dati noong bata pa tayo, sino ba yung nagiging batayan natin ng ating mga kilos kung ito ay tama at mali? Di ba yung mga magulang natin, pag sinasabi nila na, sige anak, tama yan, gawin mo yan. O kaya pag sinasabi nila na, itigil mo yan, mali yan. Doon natin nalalaman na tama at mali ang isang bagay. Pero ngayong tumatanda na tayo at nagmamature na tayo, bukod sa mga payo na nakuha natin sa kanila, tayo mismo nagagawa na natin i-determine kung ano ba ang tama at maling gawin. Kagaya nga kanina, nabanggit natin sa pangkaisipang aspeto. Nagiging logical na tayo o nagiging rational na tayo. Naiisip na natin kung ano yung maaaring kahinatnan ng isang bagay. Kaya naman nakakatulong ito para malaman natin kung ano nga ba talaga ang tama, ano ang maling gawain. Okay? Pangalawa, tinitimbang ang mga pamimilian bago gumawa ng pasya o desisyon. Dati padalos-dalos tayo kapag meron tayong gustong gawin o meron tayong gustong ipabili. Tama ba? Kapag sumasama tayo sa supermarket kay nanay at kay tatay, pag nag-grocery tayo, basta makita natin yung gusto natin, kahit minsan walang pera, pinipilit natin. Pero ngayon, bago natin gawin ang mga bagay-bagay, tayo ay nakakapagtimbang na kung angkop ba itong gawin sa ngayon, angkop ba itong bilhin sa ngayon, angkop ba itong sabihin ngayon. Natitimbang na natin kung dapat ba natin gawin ang isang bagay o dapat natin ipagpaliban. Ang iba naman sa atin, bago magsalita, ngayon ay mas nakakapag-isip na kung dapat ko bang sabihin to o baka galit lang ako kaya gusto ko tong sabihin. Diba? I hope nakakapag-reflect na tayo sa mga ganyang bagay, no? Dahil isa yun sa mga senyales na natututo na tayo at nauhubog pa yung ating moral na aspeto. Okay? Sumunod, pantay ang pagtingin o pakikitungo sa kapwa. Gusto natin as much as possible, no, ay mayroong pagkapantay-pantay. Kaya pag sa bahay nakikita natin na mayroong unfair na treatment si nanay at si tatay, medyo naaalarma tayo, no, at kung mayroon tayong dapat gawin, gusto nating magawa yun dahil hanggat maaari, gusto natin ay pantay-pantay ang trato sa atin. Let's say for example, no, yung kapatid mo ay may ginawang kasalanan pero hindi siya pinagalitan ni tatay. Pero ikaw, meron lang konting error sa ginawa mo, pinagalitan ka kagad. Diba? So, pag mga ganong eksena sa bahay, no, medyo nakakapanggalit sa part natin kasi nakikita natin na merong unfair treatment sa bahay natin.
O baka naman pag si nanay galing sa palengke at nagbigay ng pasalubong, nakita mo dun sa kapatid mo, 2 tinapay ang binigay, sa'yo 1 lang. Yung mga ganong klaseng senaryo, kahit sabihin natin na petty lang naman yan o maliit na bagay lang, tinapay lang, minsan nararamdaman natin na unfair si nanay o unfair si tatay. Kaya naman hanggat maaari, sinasabi natin sa kanila, bakit ganun? No? Dahil nais nating magkaroon ng pantay din na pagtingin sa atin o pakikitungo yung mga tao sa paligid natin. Sumunod, madalas ay may pag-aalala na tayo sa kapakanan ng ating kapwa. So tayo ay nagkakaroon na ng awareness sa kung ano yung pangangailangan nila, at dahil medyo tumatanda na tayo, nagkakaroon na tayo ng capacity na makatulong o tumugon sa kanilang pangangailangan. Hindi tulad dati noong bata tayo at may nakita tayong pulubi. Sinasabi natin kay nanay o kay tatay, "Nay, tay, bibigyan ba natin sila ng pera?" So, syempre, dahil wala pa tayong pera that time, no, sila nanay at tatay ang nag-aabot. Pero ngayon, kapag tayo na nakakasalubong sa mga kagaya nilang nangangailangan, nakakapag-isip na tayo kung ano nga ba yung dapat natin gawin sa sitwasyon na yun, no? At kapag meron tayong may abot o may bibigay, tayo na mismo ang gumagawa nito at hindi na natin inaasa kay nanay at tatay. Okay? Panghuli ay hindi na tayo nagsisinungaling. I hope hindi na, di ba? Dahil noong bata tayo, nakasanayan natin yung pagsisinungaling at paggawa ng kung ano-anong kwento sa ating mga kalaro o mga kaibigan para lang magmukha tayo maangas, kaya magmukha lang tayong cool sa paningin nila, no? Yung ba sa atin, dati siguro, noong bata tayo, sinasabi natin sa mga kaklase natin na malaking bahay namin, 3 ang floors ng bahay namin, kahit isa lang naman. O baka yung iba sa atin dito, pinagmamalaki na, meron akong 64 crayons, hindi ko lang dala, nasa bahay, kasi ayaw ipadala ni mommy tsaka ni daddy. Pero wala ka naman talaga, 'di ba? So, ngayon, dahil medyo tumatanda na tayo, no, at hindi na tayo nabubuhay sa imahinasyon, tayo ay nagdadalaga at nagbibinata na. I hope hindi na tayo nagsisinungaling para lang magmukhang maangas, para lang magmukhang cool sa mga kaedad natin, at para lang mapagtakpan yung mga kasalanan natin, no? So, I hope nakikita na natin itong mga pagbabago na banggit natin sa 4 na aspeto ng ating pagkatao. Pangkaisipan, una; pangalawa, panlipunan; pangatlo, pandamdamin; at pang-4, moral. Sa susunod nating lecture video, pag-aaralan naman natin kung ano yung mga inaasahang kakayahan at kilos sa atin bilang mga nagdadalaga at nagbibinata. Kung ano man yung mga pagbabago nararanasan natin ngayon, ayon dito sa ating napag-usapan sa lesson na to, pagpatuloy lang natin at gumawa tayo ng conscious effort para i-improve pa itong 4 aspeto, no? Kung meron tayong mga napapansing mga pagbabago sa sarili natin na medyo negatibo o may negative impact sa ating mga relasyon sa ating kapwa, especially sa ating family, ganun din sa ating sarili, ay gumawa tayo ng effort para maging positibo yung ating pagtugon dito, no? Gamitin natin yung ating mas malawak na understanding sa puntong ito sa ating buhay, at gumawa tayo ng mga actions na sa palagay natin ay makakatulong sa paghubog pa ng ating pagkatao. Kaya, again, sa susunod na lecture video ay pag-uusapan natin itong mga developmental tasks na dapat nating maunawaan at makasanayan na makakatulong din sa atin sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Kaya maraming salamat sa panonood at pagtutok nyo sa atin sa lecture video na ito. Kita-kits tayo ulit!